Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 361 hanggang Kabanata 370. Kabanata 361. Hindi nagtagal ay dumating sina Jack at Kylie sa pangunahing gate ng tirahan ng pamilya George. Bumaba siya ng sasakyan at inilibot ang tingin sa paligid. Nakasubsob ang mukha niya. By miracle Dr. White. Napakasaya na makita ka dito sa wakas. Sumili ang ngiti ni Master George sa isang iglap at lumapit kay Jack. Iniabot niya ang kanyang kamay para ipakita ang kanyang sinseridad. Inilagay ni Jack si Kylie sa kanyang paanan bago hinawakan ang kamay ni Master George. Huwag mo na akong tawaging genius na doktor o kung ano-ano pa. Hindi ako isang miracle doctor. Sa mundong ito, may isang tao lamang na karapat-dapat na tawaging isang himalang doktor. Ang taong ito ay si Ethan Hayes. Bahagyang ngumiti si Jack habang nagsasalita. Gagawin ni Jack, dagdag niya. Sige. Jack, ang iyong mga medikal na kasanayan ay talagang mahusay. Nagkomento si Master George pagkatapos ng maikling sandali ng pag-iisip. Wala pa akong nakilalang doktor na katulad mo. Napansin ni Jack na walang bakas ng galit sa mukha ng kanyang pamilya. Mukhang hindi naman nagagalit ang biyenan ko pagtatapos ni Jack. Namula ang mukha ni Master George. Napahiya siya. Ako ay talagang walang ingat dati at humingi ako ng tawad sa kanila. Oo, tama siya. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Kung tutuusin, ang iyong mga kasanayan sa medikal ay napakahusay na hindi namin alam ng iyong pamilya, lalo na si Master George. Dumapit si Fiona kay Jack at pinutol ang usapan nila ng may ngiti sa labi. Napakabait at mapagbigay ni Master George. Niregaluhan pa niya kami ng dalawa niyang luxury cars. Hindi pa ako nakatagpo ng isang taong kasing bait niya. Natahimik ulit si Jack. Tila ang dalawang Rolls Royce sa tabi ni Fiona ay kabayaran mula sa pamilya George. Kaya naman, hindi nakakagulat na ang mood ng kanyang biyenan ay masyadong maganda para maging totoo. Sa puntong ito, lumapit sina Ben at Zina sa karamihan. Nang mapansin ni Zina ang matatalim na titig ni Jack sa kanya, naalala niya kaagad si Jack na pinatay ang mga motorbike robbers. Sa sobrang takot niya ay ibinaba niya ang kanyang ulo, natatakot na salubungin ang tingin nito. Zina, anong problema? Hindi mapakali dahil sa presensya ko dito. Malamig na ngumiti si Jack. Iniligtas niya ang kanyang buhay, ngunit hindi niya inaasahan na ang sinungaling na ito ay magiging matapang na manatili sa tabi ni Ben. Ang babaeng ito ay isang daredevil. Kuya, anong pinagsasabi mo? Kami ay isang pamilya. Kung may sasabihin ka pa, pag-usapan natin yan mamaya sa bahay. Tsaka si Zina naman ay naglinis kay Pa at Maria. Isang hindi pagkakaunawaan lang. Pumakbang si Ben at ipinagtanggol si Zina nang mapansin niya ang tensyon sa pagitan ni Jack at Zina. Isang hindi pagkakaintindihan. Umisi si Jack. Tinasabi ba nila na ang nakita niya sa kanyang pares ng mga mata ay isa lamang hindi pagkakaunawaan? Oo. Siya ay lasing at sinusubukang ipakita sa harap ng kanyang mga kasama sa inuman na nakahanap siya ng isang mayaman na kasintahan, at nagkibit balikat si Ben at sinulyapan si Master George. Mahal kong bayaw, nasa lugar tayo ni Master George. Mayroong maraming tao dito, hindi magandang pag-usapan ang bagay na ito dito. Sige. Bibigyan kita ng mukha dahil bayaw ang tawag mo sa akin ngayon. Tumango si Jack na nagpapakita ng maliit na liwanag. Pero, sana hindi mo pagsisihan ang desisyon mo sa hinaharap. Alam na alam ni Jack na nang tawagin siya ni Ben na bayaw, umaasa si Ben na hindi na magsiyasat pa si Jack sa paksa. Bukod dito, napatawad na nina Fiona at Andrew si Zina. Magiging sobrang sensitive nito sa kanya, kusa itong tinutukan si Zina. Kabanata 362. Nakahinga ng maluwag si Zina nang malaman niyang walang magagawa si Jack sa kanya kahit naiinis siya. Tina Ben at Fiona ay pumanig at ipinagtanggol siya. Dahil dito, walang pagpipilian si Jack kundi ang sumuko kahit na gusto niyang patayin siya. Jack ay calculative, bagaman hindi niya sinundot ang bula ng kasinungalingan niya noon pa man. Mukhang napakahirap pakitunguhan ng lalaking ito.
Naisip ni Zina sa kanyang sarili na kailangan niyang mag-ingat sa kanyang harapan sa hinaharap. Kung hindi, ibibigay niya ang laro. Lipat na tayo. Gabi na, at nakapagpareserba na kami sa kainan ng hotel, tuwang-tuwang sabi ni Master George. Nang magsalita si Master George, lumabas si Sharon sa bahay. Jack, hindi lang ako makapagpasalamat sa'yo. Napakabise ng tableta. Tinugod ni Sharon si Jack nang makita siya nito. Oh my goodness! Siya, napatikip ng kamay si Selena sa kanyang bibig habang nahihirapan siyang paniwalaan ang kanyang mga mata. Malaking pamayat si Miss Sharon. Nasa 80 hanggang 85 kilo ka lang ngayon, tama ba? Mas maganda ka ngayon. Kung mawalan ka pa ng 15 kilo bukas, mas gaganda ka pa. Hindi lang iyan, kundi sa paghusga sa iyong mga tampok, ikaw ay magiging isang napakagandang babae pagkatapos mong pamayat. Salamat sa papuri, sis. Namula si Sharon. Kung ako ay kalahating kasing ganda mo pagkatapos kong pamayat, magiging maganda ka. Walang duda tungkol dito. Nagawa ni Selena na pilitin ang isang awkward na ngiti kahit na may internal battle siya nang tawagin siya ni Sharon na Isis. Kagabi nang mag-propose si Sharon kay Jack, inanunsyo niya na kung sakaling magpakasal siya kay Jack, ay traitor niya si Selena bilang kanyang mahal na kapatid. Siyempre, mas matanda si Selena kay Sharon ng ilang taon. Hindi siya sigurado kung sobrang sensitibo ba siya sa sitwasyong ito. Medyo maganda ang resulta. Unang araw pa lang ngayon, at ang resulta ay pinakahalata at epektibo sa unang araw nito. Ang kalalabasan ay magiging hindi gaanong epektibo bukas. Mas mahina sa araw pagkatapos nito. At iba pa, matagal na sinuri ni Jack si Sharon bago idinagdag. Gayunpaman, pagkatapos ng 3 araw ng paggamot, dapat kang magkaroon ng isang ordinaryong uri ng katawan na dapat magkaroon ng isang normal na babae. Ang sobrang laman at taba sa iyong katawan ay kadalasang naipon ng mga lason. Hindi dapat nasa katawan mo ang mga taba na iyon. Pero isang pill lang ang naiwan ko ngayon. Tinapakan ng tatay ko ang isa pang tableta. Nagsalubong ang kilay ni Sharon sa isang iglap habang mapangasar na nakatitig sa ama. Ang pamumutla ni Master George ay hindi magandang tingnan, nahihiya siya. Paano niya malalaman na ang maliit na itim na Shea Asterisk T ay magiging isang mahiwagang tableta? Ito ay, sa katunayan, ang aking pagkakamali. Ang maliit na bagay na iyon ay mukhang itim at may masamang amoy. Mukha talagang Black Shea Asterisk T. Higit pa rito. Paano ko malalaman na ikaw? Isang veterano na kababalik lang mula sa militar, ay may alam tungkol sa dieta at pagpapapayat, si Master George ay nagpakawala ng panibagong tuyong ubo upang pagtakpan ang kanyang kakulaitan. Jack, may hawak ka ba nitong pill ha? Dahil ang buong paggamot ay nangangailangan ng 3 table tasks, maaari mo bang bigyan ng aking anak ng isa pa? Bahagyang naiinis pa rin si Jack na inagaw ng pamilya George si Fiona at ang iba pa. Kung hindi dahil sa hindi nila inalis sina Selena at Kylie, si Jack ay sumabog at naging masungit sa simula. Ngayon nang makita niya ang ibang lalaki na humihingi ng pildores na may matingkad na ngiti sa kanyang mukha, napangisi si Jack, syempre nasa akin ang tableta. Gayunpaman, tulad ng sinabi ko kay Miss Sharon dati, ang gamot kong ito ay napakamahal, at ibinigay ko sa kanya ang unang 3 table tasks bilang regalo. Kung gusto mo ng isa pa, hindi ko ibibigay ng libre. Kailangan mong bilhin ito. Ano? Sobra naman ang lalaking ito. Paano siya hihingi ng pera para sa isang maliit na tableta gayong inimbitahan sila ng ating Master George sa isang 6-star hotel at binigyan pa sila ng 2 halos bagong Rolls Royces? Sam-asam. Ayon ako. Sobra na siya. Paanong hindi niya maibigay ang mukha sa ating Master George? Ang ilan sa mga George ay nagbulungan sa kanila, nag-uusap at nagkomento tungkol sa pag-uugali ni Jack. Batay sa kanilang karanasan sa iba, si Jack ay dapat na nakangiti at nag-aalok ng tableta kay Master George upang pasayahin siya, tulad ng iba. Hindi nila inaasahan na ang punk na ito ay hihilingin kay Master George na bayaran ang gamot. Jack, anong kalokohan ang sinasabi mo? Mabilis na sumingit si Fiona nang marinig niya ang mainit na usapan ng pamilya George. Natatakot siyang masaktan sila. Bakit hindi natatakot si Jack na hindi sila mapasaya?
Ang pamilyang George ay isang first-class na aristokratikong pamilya kung tutusin. Kabanata 363. Umakbang si Fiona at pinandilatan si Jack. Isang tableta lang yan, Jack. Bakit ka humingi ng pera? Maganda ang pakikitungo sa amin ni Master George. Binigyan din niya kami ng 2 Rolls Royces. Ano pang gusto mo? Tama siya. Jack, hindi ka ba masyadong matako at ignorante? Hindi ba pwedeng ibigay mo na lang kay Master George dahil isa lang ang kailangan niya? Tinggal ni Zina habang sinusundan si Fiona. Ito ang perpektong pagkakataon at oras para pasayahin ang pamilya George. Tulala ba siya? Paano siya humingi ng pera at hindi isinasaalang-alang ang kabilang partido? Si Jack ay hindi kumikibo kahit kaunti sa kanilang palakaibigang paalala na para bang siya ay bingi na parang poste. Ilang sandali pa ay ngumiti siya ng walang pakialam at sumagot. Ang 2 Rolls Royce na iyon ay kabayaran mula kay Master George sa pagkidnap sa inyo, habang ang perang hiniling ko ay para sa tableta. 2 magkaibang bagay. Tsaka mahal ang gamot ko. Kung hindi dahil sa mabait na Miss Sharon, hindi ko ibebenta kahit lumuhad ka at magmakaawa. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ni Master George ang isang taong katulad ni Jack. Agad na mamalot sa kanya ang kahihiyan. Gayunpaman, kargado ang pamilya George. Hindi ito magiging isyo hanggat maaari itong maluta sa pamamagitan ng pera. Dapat ganito, sagot niya na may maliit na ngiti. Tama si Jack. Ako dapat ang magbayad ng gamot. Uminto sandali, pagkatapos ay nagtanong siya, sabihin mo sa akin, magkano ito? Hindi naman masyado. 20 milyon ang gagawin. Napakahusay na halaga para sa isang mahusay na produkto, 20 milyon. Bakit hindi ka magnakaw o magnakaw? Isang tableta lang, at humingi ka ng 20 milyon. Galit na bulalas ng isang babae mula sa pamilya George. Hindi na niya kinaya. Ito ay blackmail sa simpleng paningin, hindi isang regular na negosyo. Jack, maging si Selena ay nagpakita ng bahagyang inis sa sagot ni Jack. Masyadong mahal ang 20 milyon para sa isang tableta. Hindi ba natatakot si Jack na magalit sila? Mahal, kailangan mong maniwala sa akin. Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Paliwanag ni Jack na nagpakita ng mapait na ngiti. Hindi mahalaga. 20 milyon ito, kung gayon. Si Master George ay hindi nagpakita ng anumang pahiwatig ng pag-aalinlangan. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang mayordomo. Butler, mag-apply ka ng card at magdeposito ng 20 milyon. Ipinadala ito sa hotel kapag tapos na. Dilipat muna tayo sa hotel para maghapunan. Opo, Ginoo. Tumango ang mayordomo at lumabas ng compartment kasama ang ilang bodyguards. Ano? Si Master George talaga ang nagbayad. Napalunok si Fiona. Akala niya noong una ay magagalit si Master George, ngunit hindi. Pinayaran pa niya ang 20 milyong gamot. Ito ay 20 milyon. Kumuha si Jack ng black pill at inabot kay Sharon. Miss Sharon, ingatan mo itong mabuti. Huwag hayaang mapadpad muli ito sa pagkakataong ito. Sige, huwag kang mag-alala. Iingatan ko ito, umalaklak si Sharon. Hindi nagtagal, nakarating na silang lahat sa main door ng 6-star Dynasty Hotel. F6. Hindi ba ang pamilya ni George? Dapat ba tayong pumunta at magsabi ng magandang bagay para mapasaya sila? Sa kabilang side naman ay bumulong si Ken Clark na kabababa lang ng sasakyan kay Ivan Taylor na nasa tabi niya. Si Ivan ay tumingin ng malapitan, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa mga bilog na kasing laki ng mga platito na halos mahulog ang mga ito. Nakikita ko ba ang mga bagay? Ang taong iyon ay kamukha ni Jack White, ang veterano, at ang isang iyon ay kamukha ni Selena Taylor. Ano? Nandito ang buong pamilya. At bakit kasama nila ang pamilya George? Kabanata 364. Ang pamilyang George, isang first-class na aristokratikong pamilya sa Eastfield. Kahit na ang pangalawang klaseng maharlikang pamilya tulad ng mga Clark ay hindi makapaghintay na pasayahin sila. Siyempre, ang mga tulad ng pamilyang Taylor ay mas sabik na makipagkaibigan sa kanila. Ang ganitong pagkakataon ay hindi madaling dumating.
Gayunpaman, naroon sila. Nakita ni Ken at Ivan sina Jack at ang kanyang pamilya na naglalakad kasama ang pamilya George patungo sa 6-star hotel. Ito ay kakaiba. Sa ilalim ng normal na mga kalagayan, maraming tao ang gustong imbitahan ang pamilya George sa hapunan para lang mapasaya sila. Baka hindi na magpakita ang mga taong ito kahit na taos puso mo silang inimbitahan. Hindi kaya inimbitahan sila ni Jack na maghapunan ngayon. Pulong ni Ken habang nakatingin sa kanila mula sa likuran. Imposible. Isa itong 6-star na hotel at napakamahal kung ubusin dito. May pera ba ang punk na iyon para gumasto sa ganoong lugar? Bukod dito, nakakahiya para sa pamilyang George na kumain sa regular na mesa, kaya dapat man lang ay kumuha siya ng pribadong silid at umorder ng mainam na alak para masiyahan sila, hindi ba? Ang gastos ay hindi bababa sa 1 o 2 milyon, hindi ba? Napakunot ang noo ni Ken. Biglang nagningning ang mga mata niya na parang may naisip. Nga pala, nabalitaan ko na si Selena Taylor ang procurement manager sa Drake Dynasty Real Estate na kabilang sa pamilya Drake. Oo, pero paano ito nauugnay sa hapunan? Tanong ni Ivan. Narinig ko na ang pamilyang George ay gustong makisali sa negosyo ng construction material kamakailan. Nakakuha na sila ng isang pabrika ng construction material na malapit ng magsara at naghahanda ng pangunahan ng isang malaking proyekto, paliwanag ni Ken. Sa tingin mo, posibleng gusto ng pamilya George na makipagtulungan sa pamilya Drake sa proyekto ng South Hill Real Estate. Taglit na nag-isip si Ken at nagpatuloy. Kung tutuusin, ang proyektong ito sa South Hill Real Estate ay isang piraso ng makatas na karne. Ang proyektong ito ay maaaring kumita ng 7 o 8 bilyon, walang pawis. Dadistorbo ang mukha ni Ivan nang marinig ang sinabi ni Ken. Hindi, huwag mong sabihin. Mali ka. F-sake, tama ka. Posible, nagmura si Ivan. Tuso si Selena. Tinabi niya na isasalang-alang niyang makipagtulungan sa akin sa huling pagkakataon na nakilala ko siya. Na ipinaparamdam sa akin na may pag-asa pa na pumirma ng kontrata. Ngunit hindi ko inaasahan na siya ay isang peking bitik at imbitahan ng pamilya George sa hapunan kaya siya maaaring makakuha ng isang pabor o 2. Tinambal ni Ken ang sariling noo. Naalala ko na, ulalas niya. Young Master Taylor, ang pamilya mo ay direktang kasali sa construction material business, tama ba? Paanong hindi mo na inisip ni Selena ang pamilya Taylor? Isa siya sa mga Taylor. Hindi ba dapat pangalagaan muna niya ang sarili niyang pamilya? Mas nadistorbo pa ang feature ni Ivan kaysa dati. Sino ang nakakaalam kung paano gumagana ang utak ng babaeng ito? Siya ay kumikilos ng maayos at mabait sa harap ni Lolo Taylor at palaging sasabihin na gagawin niya mas dakila ang mga Taylor kaysa dati. Gayunpaman, nakikita kong nagbago na ang lahat. Napahinto sandali si Ivan bago niya idinagdag. I think it's all because I am now the family's general manager, thus helping our family would eventually be helping me. Gusto niyang maging tagapagmana, kaya kung ibibigay niya ang proyektong ito sa pamilya Taylor, ang posisyon ko bilang tagapagmana ay magiging rubber stamp. I see, tumango si Ken. Parang hindi naman inosente at mabait si Selena gaya ng nakikita natin. Parang may kakaiba sa pagiging procurement manager niya na may ganoong kataas na sweldo sa kumpanya ng pamilya Drake. At si Jack ang bodyguard nila na may mas mataas na sweldo. Anak ng abdik, napabuntong hininga na lang si Ivan dahil sa gulat. Young Master Clark, pinasok mo ako. Pinamulat mo ang aking mga mata. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Ken. Kabanata 365. Kaya naman napakabait ni Miss Tanya kay Selena at Jack. Ito ang katotohanan. Sabi ko na nga ba? Tumingin si Ivan na parang nakikita niya ang liwanag sa dulo ng tunnel. Mag-isip ka ng ganito. Si Jack ay isang punk na nagsilbi lamang bilang isang sundalo. Kahit na siya ay sanay, ang pamilya Drake ay napakayaman. Napakadali para sa kanila na kumuha ng magaling na bodyguard. Bakit nila siya binabayaran ng 20 milyon sa isang buwan? Ivan allowed his words to sink in before he added.
Medyo mataas din ang sahod ni Selena, pero procurement manager siya, so it's reasonable to be this high. Ang sweldo lang ni Jack ay walang saysay, sobra na. May saysay lang ang sweldong nakukuha niya kung kay Selena iyon. Halata na may ginagawa sila sa ilalim ng mesa kung babayaran nila si Selena ng 20 milyon sa isang buwan. Parang may naisip si Ken. Tinasabi mo ba na gustong bayaran ng pamilya Drake si Selena ng 20 milyon sa isang buwan ngunit natatakot silang maghinala? At iyon ang dahilan kung bakit binabayaran nila si Jack ng 20 milyon sa halip. Nag-hypothesize si Ken. Bingo! Tinapik ni Ivan si Ken sa kanyang balikat at nagsimulang, ngayon, sigurado akong may nangyayaring hindi maganda sa pagitan ni Selena at Young Master Drake o Selena at Master Drake. Ang 20 milyon na sweldo ay may katuturan lamang kung ilalagay natin ito sa paraan. Ang sinabi ni Miss Tanya tungkol kina Selena at Jack na siya ay isang mahusay na manager at siya ay isang bihasang veterano, ay lahat ay kalokohan para sa akin. May kutob ako na ginagamit lang ito ni Miss Tanya bilang dahilan. Ipinagpatuloy niya. Nanatiling gulat si Ken. So yun ang totoo. Damn. Napakawalan niya ni Selena, ibinebenta ang kanyang kaluluwa at katawan para makuha ang buhay na gusto niya. Akala ko talagang pinahahalagahan ng pamilya Drake ang kanilang kakayahan sa isang sandali. Ngayong matapos masuri ng maigi ni Young Master Taylor ang sitwasyon. Tawakas ay napagtanto ko na si Selena ay isang sinungaling na bitik. Namumuo ang sama ng loob ni Ken na parang tumor habang nagsasalita. Siya ay maganda, kahit mas maganda kaysa kay Michael Wilson, at mayaman. Kung gusto ni Selena ng pera, maaari niya itong pakasalan. Sa halip, hinanap niya ang isang tao mula sa pamilya Drake, marahil ang matandang master na si Drake, sa lihim at tinanggihan siya. Kapag naisip niya ito, bumalik ang kanyang gilid ng pagkairita. Ano ang masama sa kanya? Mas masahol pa ba siya kaysa sa isang matanda? Napakatuso. Kung babayaran ng pamilya Drake si Selena ng 20 milyong dolyar bawat buwan, maghihinala ang lahat na inaalagaan siya ng isang sugar daddy. Ngunit, kung ang 20 milyon na ito ay ibibigay kay Jack, hinding-hindi sila magtutuon ng pansin kay Selena, huwag magduda sa kanya. Siyempre, baka pala isipan nila kung bakit napakataas ng sweldo ni Jack. Naikuyom ni Ken ang mga kamao habang nanginginig sa galit. Ako rin, hindi ko akalain na magiging ganito ka-manipulative at tuso itong mahal kong pinsan. Mukhang kailangan kong gumawa ng pag-iingat laban sa kanya sa hinaharap. Kung hindi, ang ari-arian ng pamilya Taylor ay balang araw ay mahuhulog sa kanyang mga kamay. Umiti si Ivan ng mapait. Sa sandaling ito, isa pang kotse ang dumating sa eksena. Bumaba ng sasakyan si Neil Hugo, Young Master ng pamilya Hugo. Kayong dalawa ay dumating ng napakaaga, mas maaga kaysa sa akin. Nagsalita siya. Ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Nag-uusap tungkol sa update. Nakakuyong pa rin ang mga kamao ni Ken, mainit sa galit. Sino te? Halika, pag-usapan natin ito ng sabay-sabay, wika ni Neil na may labis na interes sa kanyang boses. Selena Taylor, umisi si Ivan. Sino pa kaya sa tingin mo? Hindi pwede. Sa tingin ko siya ay isang magandang babae. Umunat ang noo ni Neil, hindi matuno ang kanilang iniisip. Si Selena ay mukhang mabait at maamo, bakit nila siya ikinumpara kay Update? Pagkaraan ng ilang sandali, ibinahagi ni na Ivan at Ken ang lahat ng kanilang mga pagpapalagay at pagsusuri kay Neil. Naikuyom din ni Neil ang kamao matapos marinig iyon. Totoong walang magandang babae sa mundo. Karamihan sa kanila ay mga gold digger at mahilig sa pera hanggang kamatayan. Walang pinagkaiba si Selena Taylor. Kabanata 366. Young Master Hugo, si Selena Taylor ay mas makapangyarihan kaysa sa inaakala namin. Nakita lang namin ang kanyang pamilya na kumakain sa hotel kasama ang pamilya George, pilit na ngumiti si Ken habang kinukwento niya kay Neil ang tungkol sa posibleng pakikipagtulungan ni Selena sa P. Pamilya George sa isang construction project. Having said that, he then added, isipin mo na lang. Kung hindi niya binigyan ng anumang benepisyo ang pamilya George, bakit nila sila ipapakain?
Tinulyapan ni Ivan ang mga sports car sa gilid, pagkatapos ay nagsalita, ang mga taong ito mula sa pamilya George ay tunay na mapagbigay. I-think na magsuchofer sila ng mga tao sa paligid ng Rolls Royces. Di man ito. Hindi pa ako nakasakay sa Rolls Royce dati. Hindi bale na. Hindi naman siguro natin ito mapipigilan ngayon, di ba? Napatawa si Neil ng pilit bago kinausap si Ivan. Young Master Taylor, nabanggit mo ang tungkol sa pagyaya sa amin na uminom. Ano ang problema? Tara na. May isang disenteng bar doon. Uminom tayo habang nag-uusap tayo. Malakas na tumawa si Ivan, pagkatapos ay hinakay silang dalawa sa isang maliit na bar. Pagdating sa bar ay umorder sila ng drinks at umupo. Taka lang nagsalita si Ivan. To be frank, I've heard that you both fancy my cousin's sister. Ganoon ba? Sumimsim si Neil nang inumin sa kamay, saka malamig na tumawa. Ganon talaga, pero ano ang magagawa natin? Hindi lang ako bibigyan ni Selena ng chance. Lalo na ngayong bumalik na ang kanyang asawa at mahal na mahal niya ang anak niyang iyon. Ang hirap lang hawakan ko siya. Dati, nakaisip pa ako ng plano kasama si Young Master Clark pero nabigo. Nalungkot si Young Master Clark nang maalala niya kung paano halos tinanggap ni Fiona ang $100 milyong mula sa kanya. Pagkatapos ay ibinaba niya ang inumin sa kanyang kamay sa isang lagok. Napangiti siya ng mariin, saka sinabing, ako ang pinakakawawa. Ilang taon ko na rin kaibigan si Selena. Kung hindi dahil biglang bumalik si Jack, naniniwala akong liligawan ko siya ngayon. Pagkasabi noon ay muli niyang sinulyapan si Neil. Doon, hindi pa siya nakikita ni Young Master Hugo. Mamaya mo na lang siya nakita. Ang dahilan kung bakit hinihiling ko sa inyong dalawa na pumunta ay para mag-isip ng solusyon. Inatake ako ni Jack dati, at si Selena ay isang katunggali sa pagmamana ng mga ari-arian ng pamilya Taylor. Kahit na siya ay kasalukuyang kicked out sa pamilya, hindi ako maaaring magpabiya sa aking bantay. Sabi kasi ng lolo ko, basta matupad ni Jack ang pangako niya pagdating ng panahon, tubig sa ilalim ng tulay ang lahat ng nakaraan. Ang kanilang buong pamilya ay muling ibabalik sa pamilya Taylor. Sa puntong ito, natatawa si Ivan habang sinasabi sa kanila ang dahilan ng pagyaya sa kanila. Young Master Taylor, tama ang ginawa mo para hanapin kami. Kung tutusin, kalaban mo sila, at gusto naming patayin si Jack. Ang aming layunin sa pagtatapos ay halos pareho. Tumawa si Ken. Pagkatapos ay idinagdag, oo, ano ang ipinangako ni Jack? Oh, there were 3 conditions, agad na sinabi ni Ivan sa kanilang dalawa ang nangyari kanina. Kung mabibigo si Jack na tuparin ang kanyang pangako pagdating ng panahon, kailangan niyang umalis sa pamilya Taylor at hiwalayan si Selena. Kailangan niyang gamulong palabas ng bahay, hindi maglakad. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napangiti sina Ken at Neil nang marinig nila iyon. Tahimik na sinabi ni Neil, kasalukuyang nagtatrabaho si Jack para sa pamilya Drake na may buwan ng sweldo na $20 milyong. Pagamat kaunting panahon na lang bago ang kaarawan ni Old Master Taylor, maaaring humingi si Jack ng paunang bayad ng 2 buwan ng walang issue. At saka, kung hindi kami nagkakamali, si Selena ay maaaring may relasyon kay Young Master Drake o kahit kay James Drake. Kung ganoon ang kaso, hindi ba't ang pera ay isang simpleng bagay sa kanila? Nang marinig iyon, agad na nagdilim ang ekspresyon ni Ivan. Kung ganoon nga ang kaso, mas maraming dahilan para hindi tayo maghintay. Kabanata 367. Young Master Taylor, may ideya ka ba? Tinubukan namin ang aming makakaya ngunit hindi pa nakakagawa ng magandang plano. Noong huling beses naming binalak na lasunin ni Fiona si Jack. Ngunit hindi namin inaasahan na magiging ganito siya kaduwag sa kabila ng kanyang pagmamahal sa pera. Sabi ni Ken tapos tumingin kay Ivan. Sumagot si Ivan, I think malabong hiwalayan ni Jack si Selena. Medyo close sila. Samantala, napakahirap na patayin siya dahil magaling siyang makipaglaban. Natatakot ako na walang kapareha sa mga bodyguard mo. Pagkasabi noon, ngumiti si Ivan bago nagpatuloy, gayunpaman, may isa pa akong ideya. Mag-hire kami ng hitman. Hitman. Baka mas masahol pa ang ilang hitmen kaysa sa regular bodyguard ng pamilya natin.
Biglang tumawa si Neil, "Young Master Taylor, naisip ko na baka may mapanlikha kang plano para tawagan kami." Kahuli, iyon lang ang maiisip mo. Gayunpaman, ngumiti si Ivan bago sumagot, "Young Master Hugo, sa tingin mo ba ay kukuha ako ng regular na hitman?" Ang tinutukoy ko ay ang mga elite. Ang mga nasa tuktok ng listahan sa mga hitmen. Nang makitang naiintriga sina Young Master Hugo at Ken. Kawakas ay idinagdag ni Ivan, "Higit sa lahat, nakahanap ako ng taong makontak ang hitman na ito. Ito ay isang babae, isang seductress. Pinakamadali para sa isang lalaki na hayaan ang kanyang pagbabantay sa mga babae. Bukod dito, kung gagamitin niya ang kanyang mga alindog, natural na mas mataas ang tsansa ng tagumpay. Kung ilalagay mo ito sa paraang iyon, maaari nating subukan ito. Kung kaya nitong mapatay si Jack, hindi pipiliin ni Selena na maging balo habang buhay, di ba? Kapag namatay na si Jack, darating ang pagkakataon natin." Tumiwanag ang mga mata ni Ken nang makita ang kislap ng pag-asa. Sa katunayan, hindi nila kayang i-drag ito. Kung gagawin nila, ito ay magiging masyadong passive. Bukod dito, kung ang damdamin ni Selena at Jack para sa isa't isa ay nabuo sa paglipas ng panahon, iyon ay mas mahirap. Kailangan nilang kunin ang pagkakataong ito kung saan kababalik lang ni Jack. Ang 5 taong paghihiwalay ay nangangahulugan na ang kanilang damdamin para sa isa't isa ay hindi kasing lakas. Ang kamatayan ni Jack ang magiging susi. Gayunpaman, magiging napakagastos ang pag-hire ng hitman ng ganoon. Ang babaeng ito ay nasa ika-5 ranggo sa leaderboard ng hitman. Tatanggap lang siya ng malalaking kontrata. Nag-inquire na ako. Ang kanyang presyo ay $150 milyong para makuha niya ang hit. Pilit na ngumiti si Ivan, saka tumingin sa dalawa. "Naiintindihan ko ang intensyon mo. Iniisip mo na babayaran namin ang bahagi nito, tama ba?" Tumawa si Neil, saka inilabas ang atem card na inihanda niya para kay Fiona kanina. "Darito ang $100 milyong. Hindi mo naman kami mababayaran ng lahat, diba? Ikaw mismo ang magbabayad ng $50 milyong. Walang problema. Panigurado, magaling talaga ang hitman na ito. Hindi lang siya magaling mag-disguise, pero kaya pa niyang magbago ng buo ang kanyang hitsura. Nabalitaan ko na ang ilang mga eksperto ay namatay sa kanyang mga kamay. Mananatili siya sa kanyang misyon. Kapag natanggap, gagawin niya ang lahat ng paraan upang maalis ang target. Bukod dito, ito ay isang garantisadong tagumpay sa loob ng 5 araw." Confident na sabi ni Ivan. "Masaya akong nagtatrabaho sa iyo." Nag-toast silang tatlo sa tawa. Kabanata 368. Samantala, habang nasa kalagitnaan ng pagkain si Jack at ang iba pa, dumating ang butler ng pamilya George at ipinasa kay Jack ang isang ATM card, kasama ang password na nakasulat sa isang note. Nang makitang nakakuha si Jack ng ganoon kalaking pera, sina Selena, Fiona, at ang iba pa ay nasa mabuting kalagayan. Kasabay nito, ang lahat ay nagkaroon ng masayang pagkain. Pagkatapos nilang kumain ay tuluyan na silang umalis ng hotel. Samantala, naging magalang din si Master George, na humihiling na bisitahin sila ng pamilya ni Jack sa kanilang lugar upang tumambay kung sila ay libre. Pagkaalis ni Master George at ng iba pa, nilapitan ni Jack si Fiona at pinasa sa kanya ang ATM card kasama ang note. "Ina, narito ang $20 milyong na ipinangako ko sa iyo dati bilang regalo sa kasal ni Selena. Dahil may pera ako ngayon, ipapasa ko ito sa iyo ng maaga." Sincere na sabi ni Jack sabay ngiti. What a surprise. Ang puso ni Fiona ay labis na natuwa. Sa nakalipas na 2 araw, pinagsisisihan niya ang pagtanggi niya sa $100 milyong na iyon. Sino ang makakaalam na ipapasa ni Jack ang kanyang $20 milyong ngayon? Sa $20 milyong, agad na bumuti ang mood ni Fiona. Kung tutusin, nakuha niya ang perang iyon sa kanyang mga kamay nang hindi gumagawa ng anumang bagay na magpapabigat sa kanyang konsensya. "Kunin mo. Ito ang ipinangako ko sa iyo dati. Lagi kong tinutupad ang mga pangako ko." Inilagay ni Jack ang ATM card sa kanyang kamay. Kahanga-hanga. Tama ang pinili ng anak ko. Hindi ko talaga akalain na marunong ka pala ng gamot. Parang sulit ang mga nakaraang taon ng paghihirap na pinagdaanan natin.
Hawak ang card na may 20th milyong dolyar, si Fiona ay natigil na may ngiti sa kanyang mukha. Samantala, nawalan ng imik si Selena. Sa 20 milyong dolyar sa kamay, ang saloobin ng kanyang ina ay gumawa ng ganap na pagbabago. So, would you acknowledge me as your son-in-law ngayon? Pamilya ba tayo? Tanong ni Jack na may kasamang masakit na ngiti. Siyempre. Bakit hindi kita kilalanin? Tinupad mo ang iyong pangako na nagpapakita na ikaw ay responsable. Bukod dito, ang iyong kasalukuyang sweldo ay itinuturing na medyo maganda. Kung pinaghirapan natin ng kaunti, mas yumaman tayo sa hinaharap, di ba? Natatawa si Fiona habang nagsasalita. Hindi na kailangang sabihin siya ay nasa Cloud9. Gayunpaman, si Andrew sa halip ay nakasimangot. Nakaayos ka na ng 20 milyong dolyar, ngunit kulang ka pa sa isa pang 20 milyong dolyar. Bagamat maaari mong isulong ng pamilya Drake ang iyong sweldo sa loob ng isang buwan, naroon pa rin ang regalo na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Ang isang regalo na tulad nito ay hindi madaling mahanap. Naplano mo na ba ito? Higit pa rito, ito ang ika-70 kaarawan ng matandang master. Ang regalo ay dapat na makabuluhan. Misteryosong ngumisi si Jack. Yenan, huwag kang mag-alala dyan. Aayusin ko na. Alam kong naghihintay ang ilang mga tao sa pamilya Taylor na panoorin akong ipahiya ang sarili ko, tama ba? Natatakot ako na baka ma-disappoint sila pagdating ng panahon. Sige, dahil confident ka, ipaubaya ko na lang sa iyo. Tumanggo si Andrew. Tiwala siya na hindi magsisinungaling si Jack sa kanya. Pagkatapos ay masayang umuwi ang buong grupo. Kinaumagahan, maagang pumasok sa trabaho si Jack. Samantala, bitbit ang pera, lumabas si Fiona kasama ang kanyang mga kaibigang mayamang auntie para sa isang shopping trip. Siyempre, ang dahilan kung bakit siya nag-shopping ay para magpakitang gilas, para ipaalam sa iba na hindi na siya sira. Muli siyang naging katulad nila, isang mayamang tao na kayang bumili ng mamahaling handbag kung gugustuhin niya. Kabanata 369. Sa loob ng isang pribadong kwarto ng isang hotel, isang babaeng may magandang pangangatawan ang mabilis na nagbukas ng pinto, pinayagan silang makapasok sina Ivan, Ken, at Neil. Napatingin ang tatlo sa babaeng nasa harapan nila at bahagyang natigilan. Napakaganda ng katawan ng babae. Kasabay nito, nagbigay din siya ng isang mapagmataas na alindog na hindi mapaglabanan para sa mga lalaki. Ikaw si Shadow. Pagkaupo ni Ivan ay naglabas ng ATM card. Narito ang 150 milyon. Ang password ay 000000. Tiningnan ng babae ang card, walang ekspresyon ng mukha. Ito ay parang bahagi ng isang nakagawian. Huminga siya ng sigarilyo sa kanyang kamay, dahan-dahang nagsalita, ibigay mo sa akin ang mga detalye ng batang iyon, kasama ang kanyang larawan at sitwasyon ng kanyang pamilya. Gusto kong malaman ang lahat. Itinabi ni Ivan ang ATM card, saka naglabas ng document folder at ipinasa sa kanya. Tinimulan niyang pag-aralan itong mabuti. After a while, she finally asked skeptically, bodyguard lang ba ang lalaking ito? 5 taon na siyang sundalo. Siya ay na-discharge kamakailan sa serbisyo. Paano mo mabibigo na pangalagaan ang isang taong tulad nito? Hindi pwede. Kayo ay medyo maimpluwensyang tao sa Eastfield, hindi ba? Ma'am, hindi lang po iyon. Medyo malakas ang batang ito. Pinayuhan ako ng nangungunang manlalaban ng aming pamilya Clark na huwag saktan ng batang ito dahil hindi siya katugma sa kanya. Mula doon, masasabi mong napakalakas ng combat power ng batang ito. Agad namang nagpaliwanag si Ken. Sa tingin ko hindi siya malakas, ngunit ang iyong mga tauhan ay masyadong mahina. Pumalaklak ang babae, may bahid ng disgusto ang kanyang tingin. Nabalitaan ko na nagsagawa ka ng ilang dosenang misyon at natapos mo na ang lahat. Totoo ba yan? Tanong ni Neil pagkatapos ng ilang pag-iisip, kumakbang pasulong. Gayunpaman, binigyan siya agad ni Shadow ng nakakatakot na tingin, dahilan para mapa-address siya mula sa takot sa kanyang nakakatakot na layuning pumatay. Naglakas loob ka bang tanungin ang kakayahan ko? Ako ay nirerango sa 5 sa Timog Kanlurang Hitman Leaderboard. Panoorin ang iyong mga salita.
Maaaring hindi ako kumpiyansa pagdating sa mga hari ng digmaan o Diyos ng digmaan, ngunit lahat ng iba pang mga general, katulong na commander, o mga pinunong commander ay madaling pagpilian lamang. Sa katunayan, kapag ako ay kumuha ng ibang hitsura, ang mga target ay hindi alam kung ano ang tumama sa kanila. Baka ang isang hari ng digmaan ay maaaring mahulog din sa aking assassination. Siyempre, hindi ko pa nakilala ng personal ang isang hari ng digmaan. Gayunpaman, sigurado ako na ito ay isang pamagat lamang, walang gaano. Umisi ang babae sa harap nila, saka sinabing, sa tingin mo ba itong taong nakikita mo ay ang totoong ako? Sa loob ng daksiya, natatakot ako na wala pang 10 tao ang nakakita sa aking aktwal na hitsura. Napabuntong hininga ang tatlo. Noong una, akala nila ang magandang babae ang tunay niyang pagkatao, ngunit hindi nila inaasahan na isang disguise ang hitsura nito. Sige, kayong tatlo, maghintay muna kayo dito. Mabilis na napaawang ang bibig ng babae pataas, pagkatapos ay tinungo niya ang banyo. Wala pang 2 minuto, bumukas ang pinto ng restroom at lumabas si Selena mula rito, maamo at maalaga habang nakatingin sa kanila. Gayunpaman, suot pa rin niya ang sexing itim na miniskirt na suot ng babae kanina. Mukhang nabigla siya, pagkatapos ay nagtatakang nagtanong, Ivan, anong ginagawa mo dito? Selena, nagulat si Ken. Paano napunta dito si Selena? Narinig ba niya ang sinabi nila kanina? Hindi siya si Selena. Hindi tama ang boses na iyon. Umunat ang noo ni Ivan, pagkatapos ay sinabing, Shadow, maaaring pareho ang hitsura mo sa larawan, ngunit ano ang gagawin mo sa boses? Hindi ka ba malalatad kung hindi ka umiiwas sa pagsasalita? Kabanata 370. Iba ang boses. Sa sandaling iyon, kumagalpak ng tawa ang Selena na nasa harapan nila. Samantala, ang kanyang tunog ay nagbago upang maging katulad ni Ivan, eksaktong pareho. H, paano mo ginamit ang boses ko? Huminga ng malalim si Ivan. Ito ba ang mga kakayahan ng isang ekspertong hitman na nirerango sa ika-5 sa Timog Kanlurang Hitman Leaderboard? Masyadong nakakatakot iyon. Ang boses niya ay ginaya ng ganoon. Bukod dito, ito ay eksaktong pareho. Sabihin mo sa akin. Kung magbagong anyo ako sa iyong hitsura at ginamit ang iyong boses, makikilala pa ba ako ng iba? Huling nagsalita ang Selena sa harapan nila sa boses ni Ivan. Kamanghamanghang, kamanghamanghang. Nagtatakang bulalas ni Ken. Masyadong surreal ang pakiramdam ng lahat. Kung hindi hitman ang babaeng nauna sa kanya, tatanungin sana siya nito kung magkano ang magagastos sa isang gabi. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos niyang mag-transfigure sa Selena, ang hitsura na iyon ay masyadong magkatulad. Ganoon ba? Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumiti ang Selena na nasa harapan nila kay Ken, muling nag-iba ang boses nito para gayahin siya. Oh my God, ito ay hindi ka panipaniwala. Sigurado akong kaya mo siyang dating. Kahit gaano pa kahusay si Jack, hanggat hindi kanya kayang paghiwalayin, maaari mo siyang tambangan ng isang nakamamatay na suntok. Siguradong mamamatay siya, confident na sabi ni Neil na tuwang-tuwa. Ganoon ba? Parang ang tanga talaga ng lalaking ito. Ito ay dapat na isang madaling trabaho. Umiti ng mapang-akit ang Selena na nasa harapan nila, mabilis na naging boses ni Neil ang boses nito. Sa ngayon, hindi ko pa nakikilala ang babaeng ito at hindi ko pa naririnig ang boses niya. Kaya lang hindi ko magawang gayahin. Gayunpaman, lalabas ako malapit sa kanya bilang isang estranghero upang malaman ang kanyang boses at lihim na magmamasid para malaman ang kanyang mga galaw at ekspresyon. Sa lalong madaling panahon, magagawa kong lokohin ang lahat. Isantibi muna natin ang boses. Kung hindi dahil nasaksihan namin ito ng aming mga mata. Napagkamalan ka naming si Selena. Natawa si Ivan, saka idinagdag, to be honest, while on our way here, we're quite worried if this $150 million was worth it. Mukhang sulit ang bawat sentimo. Huwag kang mag-alala. Bigyan mo ako ng 5 araw. Sa loob ng 5 araw, tiyak na mamamatay ang batang ito. Kung mabubuhay pa siya pagkatapos ng 5 araw, ibabalik ko sa iyo ang $50 milyong. Kinagarantiya ko na mamamatay siya sa loob ng 10 araw. Nakangiting sabi ng babae sa harapan nila. Naniniwala kami sa iyo.
Ang pagkikita-kita ngayon ay nakakapagpabukas ng mata. Bagamat bawat isa ay nagbayad ng 50 milyong dolyar, nadama ni Ivan ang mas malaking presyon. Gayunpaman, kung iyon ang magpapapatay kay Jack, mas masaya siyang bayaran ito. Bukod sa sama ng loob pa rin sa pananakit sa kanya ni Jack, ang pagkamatay ni Jack ay nangangahulugan na malamang na ikakasal si Selena sa isang mayamang pamilya tulad ni Neil. Kung siya ay may asawa, hindi na siya magiging bahagi ng pamilya at walang stake sa mga ari-arian ng pamilya Taylor. Sige, umalis ka na. Kakalipad ko lang at pagod pa rin ako sa biyahe. Magpapahinga na ako at magsisimula na bukas. Bukas ang unang araw. Tiningnan ni Shadow ang tatlo at sinabihan silang umalis. Mabilis na umalis ang tatlo sa hotel. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.